Susunod-sunuran na lang tayo. Hindi pwedeng kung ano-ano na lang sasabihin sa atin, susunod-sunuran na lang tayo. Diba? Pulis ako, hindi mo pwede akong utusan. Patrolman lang ako, pero hindi mo ko pwedeng utusan ng mali. Kahit sino ka pa. Kahit ikaw pang presidente, sabihin ko na nga sa'yo, kahit si Bongbong Marcos pang mag-utos sa akin ng mali, hindi ako susunod sa kanya, kahit tanggalin niya akong pulis. Diba? Ba't ako susunod sa kanya? Sino ba siya? Siya ba ang boss ko? Hindi ko siya boss. Ang boss ko, yung nagpapasahod sa akin. Sino bang nagpapasahod sa akin? Mga Pilipino. Diba? Mga Pilipino ang nagpapasahod sa akin. Ba't ako susunod sa presidente? Ano ba siya? Presidente lang siya. Diba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagka wala siya sa serbisyo. Pagka wala siya sa pwesto niya. Diba? Kung walang pulis sa Pilipinas, sino na lang mag-aaresto sa mga tiwaling opisyal na yan? Kaya tayo nagpulis para hindi tayo maging kakampi ng mga tiwaling opisyal. Tayo dapat, nasa gitna lang tayo mga kasama. Nasa gitna lang tayo. Hindi pwedeng dahil presidente natin siya na yung susunundan natin. Hindi pwedeng dahil presidente natin siya na yung susundin natin sa lahat ng bagay. Hindi po pwede yun. Partisa ng tawag doon. Hindi porke presidente ka, susundin kita. Ano ka? Sino ka ba? Para sundin ko. Tama ka ba? Ang tanong, nasa tama ka ba? Para sundin kita. Diba? Pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para sundin ko? Diba? O, may tama daw ako eh. May tama ka, sir. Isa lamang ito sa maraming mga banat na nakapost sa social media page ni Patrolman Francis Steve Fontillas laban sa Pangulo at sa gobyerno. Ayon sa palasyo, ikinagulat ng Pangulo ang mga naging pahayag ni Fontillas kaya't dapat lamang napatawan ito ng kaukulang parusa. Kahit sino naman po sigurong Pangulo, mabibigla po sa tinuran ng sinasabing opisyal, uniform personnel. Alam po natin na pagka-uniform personnel, dapat po impartial at non-partisan. So, doon pa lamang po ay may violation na po siya. So, kung ano po yung nararapat na kung meron man pong pagdidisiplina o parusa, siguro dapat lang pong ibigay. Kaya naman ang Philippine National Police agad na kumilos para sampahan ng criminal complaint na inciting to sedition ang naturang pulis. Ayon kay PNP spokesperson at Police Region 3 Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, mahigpit na ipinagbabawal sa kanila ang magpahayag ng personal na saloobin sa social media, lalo na kung ito ay tungkol sa politika. Kinasuhan na po kahapon ng QCPD itong si Patrolman na Francis Fontillas pagkatapos pong maidokumento yung mga post po niya sa kanyang social media na nagpapayan na i-overthrow po niya di umano itong gobyerno pagkatapos po siyang i-caution ng isa po doon sa nag-comment po sa kanyang vlog po. At maliban pa po doon ay may mga iba pa po siyang mga naging pahayag at sa posisyon po ng QCPD ito po ay papasok po sa inciting to sedition kaya sinampahan na po siya ng kaso kahapon in relation po sa cybercrime law. Kinumpirma din ni Brigadier General Fajardo na sumasa ilalim na sa neuropsychiatric test si Fontillas sa National Capital Region Police Office o NCRPO upang malaman kung nasa wasto itong katinuan. Nakitaan na umano ito ng erratic behavior at mood swings noong 2023 kaya't isinailalim ito sa gamutan. Short-tempered kaya po siya ay pinanyuko noon at nag-undergo po ng medication for supposedly mood swings po at erratic behavior. But after taking medication po ay nagkaroon, pinayagan po uli siyang report per recommendation po ng doktor tingin sa kanya. Subalit recently po ay nag-exhibit na naman po siya ng the same pattern of behavior. At ito na nga, nung mangyari nga po itong pag-aresto po kay dating Pangulo. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo na nakadepende sa magiging resulta ng neuropsychiatric test ni Fontillas kung nararapat pa itong magtagal sa serbisyo. Uma-assess po na he is no longer
possess the mental fitness expected from a PNP members, this might be a ground for separation from the PNP service. But aside from that po, yung isa ng pangkaso nga po at yung willful violation po niya ng mga existing policy, including po yung kanyang refusal to report physically sa kanyang unit po. Ito po, lahat po na ito ay dinokumento na po. In fact, pati po yung return to work order po na pinareceive doon po sa kanyang tahanan ay nirefuse din po niyang tanggapin po. Kasama din aniya sa pinag-aaralan ng PNP ay kung dapat itong disarmahan. Unang-una, kung ganito talagang he is exhibiting erratic behavior, ay kailangan po talaga siguro na i-under restricted custody siya. At once malabas po yung order, ay automatic po siya po ay didisarmahan at tatanggalan po ng sweldo as soon as maging effective na po yung AWOL order po niya. Bukod sa criminal complaint, mahaharap din aniya si Fontillas sa administrative complaint matapos na baliwalain ang mga patawag ng kanyang immediate supervisor kaya't idiniklara na itong AWOL simula March 6. Si Fontillas ay pumasok sa PNP noon lamang 2021. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang amin san